Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang araw sa ating lahat mga kapatiran at naririto na naman po tayo sa ating pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. At sa ating pong binabaybay na pag-aaral ay ang ating pong pinag-aaralan ay ang 1 Peter. Ito po ay ang sulat ni Pedro sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem. So makikita po natin dito at napag-aralan natin kahapon sa unang lesson o sa introductory lesson na si Pedro po ay ang sumulat ng unang Pedro 64 AD. 31 years na namatay na si Kristo nang ito po ang ating Panginoon Kristo nang isinulat ni Pedro ang kanyang unang sulat ni Pedro. So makikita rin po natin isinulat niya ito sa Babylonia, no? Hindi po sa Jerusalem, kundi sa Babylonia niya ito isinulat. So sa pagkakataon po ito mga kapatiran ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. No? Ito po ang tinatawag natin na 1 Peter Lesson 2 at ang title po ng Lesson 2 na ito ay ang God Guarantees. Makita po natin ito sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. You will notice po na ang ating pag-aaral ay verse by verse, no? Sapagkat importante po ang lahat ng mga talata na sinulat ni Apostol Pedro ay maraming mga mensaheng dapat nating maunawaan. Hindi lang po yung basa tayo ng basa na parang bumabasa po tayo ng mga comics o mga love story na love story ng mga libro, kundi ito po ay isang aklat na salita ng Diyos. Kanya po dapat maintindihan natin ang bawat talatang ating pinag-aaralan. So ito po ang ating pag-usapan ngayon ng hapon na ito, 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. God guarantees. Ano po ang ginagarantihan po ng ating Panginoon Diyos? Our salvation. Ang ating kaligtasan ay ginagarantihan ng ating Panginoon Diyos. Unang Pedro Kapitulo 1, talata 3 po ay ganito ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo mula sa mga patay. Ano po ang sabi? Purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa, no? Pag sinabi pong malaking awa yung po yung tinatawag na God's mercy. Napakalaking awa. Alam niyo po yung awa ng Diyos ay isa pong karakteristik na sa Diyos lamang natin makikita. Ipinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo sa mga patay. Alam niyo po, dahil po tayo ay may buhay na pag-asa, saan po sa pamamagitan na yun? Dahil ang ating Panginoon Kristo ay nabuhay muli, so tayo ngayon ay may pag-asa na tayo ay mabubuhay na muli. Alam nyo, lahat po sana ng mga ginawa na at sinabi ng ating Panginoon Kristo, kung ito po ay namatay siya at hindi na nabuhay, kahit gano'n po kaganda na kanya sinabi, ay magiging walang kasaysayan. Ngunit ang sabi dito, dahil sa malaking awa na pinanganak ulit tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Maliwanag po yan. Ano pa po ang sabi? Sa verse 4, sa isang manang di nasisira. Alam niyo po, pag sinabing mana, no? Sa ating pong buhay na ito, pag sinabing, anak, pinamamanahan kita ng ganito, mga mahal ko sa buhay, pinamamanahan ko kayo ng ganito,
Ang ibig pong sabihin nun ay mga mana na material na bagay. Pero ito pong mana na sinabi ng ating Panginoon Kristo na ating mamanahin, isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para kanino? Para sa inyo. Kanina raw po inilaan ng Diyos ang mana na ito na hindi na kumukupas, hindi nadudungis. Ibig sabihin palaging nagniningning, palaging mayroong mahalagang mensahe. Ano yun? Inilaan sa langit para sa atin. Sino po yung atin? Tayo po yun. Tayo mga sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yan po ay inilaan sa atin. Saan inilaan? Sa langit. Para kanino? Para sa atin. Okay. Ano ba po ang sabi dito sa 1 Pedro Kapitulo 5? Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng mga pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling araw. Ano po ang sabi dito? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kanino kapangyarihan? Hindi kapangyarihan ng tao, kundi ito ay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ng pananampalataya. So makikita po natin dito, importante po ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat dito tayo iniingatan ng Diyos sa pananampalataya na to at ikaliligtas. Nino? Natin na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kailan po yung huling panahon? Sa paghukom po. Kailan ihahayag? Sa paghukom, ihahayag ang mga gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Ano po ang aim of this lesson? Ano po ang pakay ng ating leksyon sa hapon na ito? Sa araw na ito? Number 1, that you should praise God that you have been born again by God's mercy. Una, kailangan maunawaan po natin ang ating pong tema, ang ating gustong malaman sa pag-aaral na ito, na tayo ay binuhay ng Diyos. Have been born again. Tayo pinanganak muli ng ating Panginoon Diyos by God's mercy. Paano tayo pinanganak muli? Sa pamamagitan. Ano ba yung mercy sa Tagalog? Awa. In God's mercy. Kung ang Diyos po ay hindi na awa sa atin, walang mangyayari sa atin. Lahat tayo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Number 2, that you will understand why this matters so much at this time, at this particular moment in this history. Dapat po natin maunawaan ng mga bagay na ito ay importanteng ating maunawaan, particular moments, sa kapanahon na natin ngayon. Alam niyo po, kailangan maunawaan natin sa araw na ito, oras na ito, kapanahon na ito. Ano po ang dapat nating maunawaan? Yung nangyayari sa ating sanglibutan, sa mundong ito. Na ang COVID po ay narito. Kailangan malaman ng buong mundo, sino ba ang nagpapatakbo at may hawak ng mundo? Sino ba ang may hawak ng buhay natin? Sino ba ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundong ito? Kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Kanya number 2, that you will understand why this matters so much at this particular moment in this history. Wala pong pwedeng mag-alis ng virus na ito kung hindi lamang ang ating Panginoon Diyos. So, ang sabi rito, ano aim natin? Malaman natin sa oras na ito, ano ba ang kailangan nating matutunan. Number 3, tingnan po natin mag-usap po tayo ng puso sa puso, heart to heart. Are you telling me the truth? Sinasabi mo ba sa akin ang katotohanan? Alam niyo po, pag sinabing, are you telling me the truth? Maraming tao hindi nagsasabi ng totoo Maraming tao ang hindi nagsasabi ng katotohanan. Maraming tao ang nagsasabi lang, pero hindi naman ginagawa. Are you telling me the truth? Kanya nga po sa korte, pagka tayo po ay mag-witness sa korte, itataas po natin ang ating kanang kamay sa ibabaw ng banal na kasulatan, at sasabihin po natin na ikaw ay magsasabi ng totoo,
pawang katotohanan lamang at katotohanan lamang. Importante po, are you telling the truth? Ano po ba yung truth? No? Ano ba yung katotohanan sa Tagalog? John 17:17 po ay ang sabi, Father, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Kaya importante, are you telling me the truth? Tinasabi mo ba sa akin ang katotohanan? Para rin po natin sinasabi mo ba sa akin ang katotohanan ng salita ng Diyos? Kanya nga sabi, and thy word is truth. John 17:17. And ito bang truth na ito bang katotohanan na ito, does it matter to you? Ito ba importante sa iyo? Ito bang katotohanan na ito na naririnig natin ay importante sa iyo? Alam niyo po, ang katotohanan na sinasabi ng mundo ay hindi po talaga katotohanan. Kanya nga, ang sabi, maraming mga sinungaling sa mundo nito. You know, what is important with God is God impart to us what is truth. Ang Diyos ibinigay sa atin kung ano ang katotohanan. Dapat po malaman natin at ating i-impart naman sa ibang tao ang katotohanan. Ang tanong, does it matter to you? Importante ba ang katotohanan sa atin? Opo! Why should it matters to me? Kung importante sa iyo, bakit importante rin sa akin? Yan po ang mga bagay na ating pang sasagutin sa ating mga pag-aaral sa hapon na ito. At patuloy po natin basahin at tignan ang ating leksyon sa hapon na ito. How we should listen to a sermon. Paano tayo makikinig sa isang sermon? Here are two questions to ask yourself. Dalawang bagay na tanungin natin sa ating sarili. Every time you hear a sermon. Kung kayo ay nakikinig ng mga homily, ng mga pagtuturo, dalawang bagay po ang dapat nating maisip at maitanong sa ating sarili. Ano po yun? Tingnan po natin. Do I want to know what God says? Yan po ang una. Gusto ko bang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos? Pag ako po ay nakinig ng homily o ng sermon ng mga preachers, ng mga mangaral, unang tanong, do I want to know what God says? O kung tayo ba ay nagpunta sa simbahan o nagpunta tayo sa church, nagpunta ka ba ron para malaman mo kung ano gusto sabihin sa'yo ng Diyos? O nagpunta tayo ron para lamang ipakita ng tao na tayo ay sumusunod sa Diyos? You yourself can only answer that question. Do I want to know what God says? Tanungin niyo po ang inyong sarili. Kayo rin po ang sasagot. Number 2, am I willing to be changed by the truth I hear? Ako ba ay willing o gusto ko bang baguhin ako ng katotohanan aking narinig? Alam niyo po, ang sabi, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. So makikita po natin, kung gusto nating baguhin tayo ng ating Panginoon Diyos, ang sabi niya, tayo ay kanyang sinasanctify sa pamamagitan ng kanyang mga katotohanan. So, do I want to know what God says? Am I willing to be changed by the truth that I hear? Yes. What crucial insight is this? When we start with God, we see our problems in proper perspective. Pagka po nakita natin ang Diyos, at tayo nasa Diyos, makikita po natin ang ating mga problema. Alam niyo po ba yung yung proper perspective? Alam niyo po yung proper perspective ito po yung mga bagay na tama, no? Pag sinabi mong proper perspective, ito yung bagay na tama. Pag ang isang larawan ay tinignan mo at ang larawan na ito ay napakaganda, this is the right perspective of the artist. But when we start with our problem, it's often hard to find God at all. Pagka tayo po ay inuna natin yung mga problema, malamang po ay napakahirap natin matagpuan ang ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba, ang mga tao maraming problema, no? Sabi nga problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Sabi po rito, kung sa atin, uunahin natin ang Diyos, makikita natin ang lahat ng problema in the right
perspective. Hindi po tayo mangangamba. Maunawaan natin ba't ang problemang ito'y dumating sa atin. Makikita po natin, magliliwanag ating isipan, ating puso. Hindi para ba yung ang langit at lupa ay nagsasara na, kung hindi makakakita tayo. There's a light behind. Sabi nga po natin sa COVID time na ito meron ding katapusan nito. Matatapos din ito. Makakayanan natin ito sa paggabay ng ating Panginoon Diyos. Pero paano kung wala kang Panginoon Diyos? Paano kung walang Diyos na gumagabay sa iyo? Paano sasabihin mo na matatapos mo? Paano? Ang mangyayari sa iyo, puro hirap ang aabutin mo. But when we start with a problem, it's often hard to find God at all. Tignan pa po natin, what a crucial insight this is. That's why Peter begins with a burst of praise, not a statement of their problem. Alam niyo po, bilang apostol during that time, napakarami po ng problema ng mga apostol. No? Pero sa mga problemang dumarating sa kanila, hindi po sila nagbibilang ng problema, hindi po nila ginagawa ang problema na nasa balikat nila at yung problema ang nagbabaon sa kanila. Hindi po. Alam niyo po ginawa ni Peter, ang sabi nga rito, with the burst of praise. Pagpapasalamat sa Diyos ang kanilang ginagawa. Not a statement of their problem. Hindi nila sinasabi, Panginoon, bakit ba ganito? Panginoon, ba't nangyari sa akin to? Panginoon, ba't dumating sa amin to? Panginoon, ba't may COVID? Panginoon, ba't ganito? Ba't wala na kaming hanap buhay? Hindi po ganun ang ginawa nila Pedro. But a burst of praise. Ano po yung burst of praise? Pagpapasalamat sa Diyos. Tinataas nila kanilang kamay sa ating Panginoon and they praise God and they thank God for everything. Whether it is good or bad, they thank God and praise God in their life. Let's break down the text into 5 major statements. Himayin po natin ang mga teksto na ating babasahin sa 5 bahagi. Una, we have experienced God's mercy in verse 3. Na-experience po natin ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos. Pangalawa, we have been born again. Tayo ipinanganak na muli. Number 3, we have a living hope. Tayo ay may buhay na pag-asa. Balikan po natin yung number 1. We have experienced God's mercy. Sino po sa atin dito ang hindi naka-experience ng kabutihan at awa ng Diyos? Lahat po tayo dito. Bakit po natin na-experience ang awa at kabutihan ng Diyos? Sabi nga po sa Romans 3:23, ang sabi po, for all have sinned and fall short the glory of God. So makikita po natin na tayong lahat ay naka-experience ng God's mercy. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. So, we have been born again. Tayo ipinanganak muli. Mula sa kadiliman, pinanganak muli tayo sa kaliwanagan. Alam niyo po, marami sa atin nagsasabi, oy, wala naman akong nagawang masama, no? Wala naman akong ginanito, napatay, ganito, ganon. So, hindi ko na kailangan ang Panginoon Diyos. Hindi po. Lahat po tayo ay nagkasala. Bagamat tayo ay nagkasala, ang sabi po, we have a living hope. Bagamat tayo ay nagkasala, meron tayong buhay na pag-asa. Number 4, we have a guaranteed inheritance in heaven. Ano po ibig sabihin nun? Tayo ay may garantiya na tayo ay may mamanahin sa langit. Alam niyo po, pagka isang bagay ay walang guarantee, no? Ayaw mong kunin ang isang bagay. Kunyari, bumibili ka ng sasakyan. Walang garantiya na ang sasakyan na ito ay mahusay, na hindi masisira kagad. O kaya naman padalos-dalos ka, nag-asawa ka, pero wala kang garantiya na yung napangasawa mo ay magiging mabuting asawa.
asawang mabuti o asawang babaeng mabuti o babaeng masama. No? Pero sa ating Panginoon Diyos, we have a guaranteed inheritance in heaven. Bakit ang Diyos ay puro sa heaven? Bakit ang Diyos ang pinapangako ay puro sa langit? Sapagkat ito po ang ating pupuntahan. Sapagkat ito ang Kanyang ipinangako sa atin. We are kept by God's power. Verse 5. Tayo ay pinangalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. So makikita po natin mga kapatid na ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga bagay na ipinangako sa atin ang garantiya niya. We have experienced God's mercy. We have been born again. We have a living hope. We have a guaranteed inheritance in heaven. Guaranteed inheritance in heaven. And we are kept by God's power. A new birth. Pag-usapan naman po natin yung bagong buhay. Alam niyo po, maraming nasasabi ang bagong buhay. Kahit sino po ay pwede magbagong buhay. Kahit sino, kahit pinakamasama ka pa, pwede ka magbagong buhay. Doon nga po sa kulungan, lagi ko sinasabi, kay nakapatay ka pa, kay ano pang nagawa mong kasalanan sa mundong ito. Pag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo, magkakaroon ka ng bagong buhay. Bagamat ikaw nasa loob pa ng kulungan, ikaw ay may bagong buhay na sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Bakit? God fathered us. Alam niyo po ba ano po ba ibig sabihin ng God fathered us? Sapagkat ang Diyos ay naging ama sa atin. Ano po ba ang karakter ng isang ama sa laman? Ang karakter po ng isang ama sa laman ay ibinibigay niyang lahat ang ikabubuti ng kanyang sambahayan. Siya'y maghahanap buhay, magpapakahirap, at ibibigay lahat ang pangangailangan ng kanyang buong sambahayan. Ang Diyos, hindi lang isang sambahayan, kundi ang buong sanglibutan. God fathered us. Siya ay naging ama ng lahat ng tao sa sanglibutan ito. Kanya ang Diyos ay mahal na mahal tayo. We did not cause ourselves to be born again. Hindi po tayo ang gumawa na para tayo ay maging born again o ipanganak muli. You didn't cause your spiritual birth any more than you cause. Hindi po tayo ang dahilan ng ating spiritual birth o yung pamanganak muli sa espiritu any more than you cause. Dahil marami tayong nagawa. Your physical birth, Peter looks at our new birth and he declares, God did it. Ano nakita ni Peter? Yung physical birth natin, narinito. Pero he looks on our new birth. Ano yun? Yung kapanganakan. Pinanganak muli tayo sa Espiritu. And he declares, God did it. Sino raw may gawa nun? Ang ating Panginoon Diyos ang may gawa nito. Paano tayo pinanganak muli? Ang Diyos ang may gawa. Saan tayo pinanganak? Sa bagong buhay sa Espiritu at sa biyaya. Anong nangyari? Nung una physical birth, now, ngayon spiritual birth. Sino ang gumawa? And Peter declared that God did it. Ang Diyos ang gumawa nito. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of course, lest anyone should boast. Ulitin po natin. For by grace you are saved. Sa pamamagitan ng biyaya, kayong lahat ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. And not of yourself. Hindi ito sa sarili mong gawa. Hindi mo ito pinaghirapan. Hindi ikaw ang gumawa nito. It is the gift of God. Ang pananampalataya mo ay galing sa biyaya ng Diyos na ito ay ibinigay ng Diyos. What is a gift? A gift or a grace is unconditional gift from God. Ang biyaya po ay binigay ng Diyos na unconditional. Kahit ano ka pa, ibibigay sa iyo ito ng ating Panginoon Diyos.
not of works, lest anyone should boast. Hindi po ito gawa ng tao na pwedeng ipagmalaki ng tao. How were you born? Paano ka ipinanganak? I am alive, and my life proves that I must have been born. Ako'y may buhay, ipinanganak uli ako, so ako ipinanganak. I have been born. Ano sabi mo? Thank you, Lord. Once I was blind, but now I can see. Once I was lost, but now I am found. Once I had no hope, but now I have a living hope. Once I was guilty, but now I am forgiven. Thank you, Lord. I was blind, but now I can see. You know, dapat po nating ma-realize na nung wala pa tayo kay Kristo, nung wala tayo sa tunay na pananampalataya at pagkakaintindi natin ng Ebanghelyo, we are all blind. Tayo po ay lahat ay nabulag. Nabulag sa takbo ng sanglibutang ito. Sapagkat ang agos ng sanglibutan ay mas malakas kaysa sa ating kalakasan. But now, you are with the Lord. Ngayon ay nasa Panginoon tayo. Sabi natin, thank you, Lord, because once I was blind, and now I can see. Once I was lost, but now I am found. Once I had no hope, nung una wala akong pag-asa, ngayon ay puro na ako pag-asa. Once I was guilty, but now I am forgiven. Thank you, Lord, and thank you, Lord. Once I was a rebel, but now I am a servant of the living God. Once I was dead, but now I am alive. And God did it. Thank you, Lord. See? Once we are a rebel before God, ngayon ay servant na tayo ng ating buhay na Panginoon. God calls us to be born again. Therefore, we have a living hope. We have a guaranteed inheritance in heaven. We are kept by God's power. So yan po ang ating pag-aaral. At ang sabi nga natin dito sa huling pananalita, why is it matter to you? We are called to be salt and the light of the world that does not understand us, often opposes us, and in some cases, actively hate us. Why it matters now? Now is the time to put your faith into action. Don't be surprised when hard times comes, gaya ng pandemic na ito. That's what you sign up for when you become a Christian. Yan po ang ating pinirmahan nung tayo ay naging Kristiyano. Why is it matters now? We have experienced God's mercy. We have been born again. We have a living hope. We have an inheritance in heaven. We are kept by God's power that ought to put some still you, no? That ought to put some still in you, in your soul, in the days ahead. Huwag niyong hayaan ang kalayaang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos ay manakaw pa sa mga darating na araw. Ano po sabi rito? Now for a little while you may head to supper. Ngayon daw ika ay for a little while tayo ay mag-supper. What is suffering? Itong dinadanas natin. To suffer grief in all kinds of trial. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 6. Jesus loves us where we are. Si Jesus ay mahal tayo, kahit ano pa tayo. But He loves us too much to let us stay where we are. Siya ay mahal na mahal niya tayo na hindi niya tayo pababayaan kung saan tayo mapadpad. Ano pa po ang sabi? Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Happiness is situational. Joy is relational. Ano po yun? Happiness is situational.
Pwede masaya ka ngayon, mamaya-maya ay hindi. It is situational. But joy is relational. Relational. What is relational? Kung tayo ay may relasyon sa ating asawa, masaya tayo. How much more if we have a relationship with God? That is joy. Yan po ay kaligayahan. Okay? So, happiness is situational. Pwede tayo maging masaya dahil nakabili ka ng bahay, lupa, kotse, lahat, and everything, material things. Situational. Pwede kang masaya kung ikaw nasa bakasyon. Situational. But joy is relational. Ang ating relasyon sa Diyos ay ito ang pinakamasayang relasyon sa ating buhay sapagkat meron tayong relasyon sa lumikha sa atin. The reality of Christ's resurrection gives life and test, a sense of direction. This had come so that your faith or greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may be result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. 1 Peter chapter 1, verse 7. Ano ba po ang sinasabi dito? And into an inheritance that can never perish, sa mga mamanahing hindi nasisira, spoil or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 1 Peter chapter 1, verse 4 to 5. A sense of delight. Though you have not seen Him, you have loved Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpensible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. What is Peter's message? What is Peter's message? We can endure anything if we remember that we are chosen by God the Father, saved by the blood of Christ, His Son, Jesus, and are being sanctified by the Holy Spirit. Naintindihan po natin? We can endure anything if we remember that we are chosen by the Father, saved by the blood of Christ, and are being sanctified by the Holy Spirit daily. We can endure anything if we get busy fulfilling our purpose for being where we are. We can endure anything if we remember that this world is not our home. We're just passing through. Yan po ang end of lesson 2 ng 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Magandang hapon po sa inyo lahat at ang lahat ng ito ay pagpalain sana kayo ng ating Panginoon Diyos at ang ating pagpapala ng ating Panginoon Kristo. God bless you all.